paligid po natin, sa social media man, mga kapamilya man, kamag-anak man, na nananagumpay sa buhay po nila. No, pero ikaw, ang tagal mo ng Kristiyano, pero still nandyan ka pa din. No, napansin niyo po ba 'yon? Katulad na ng itong taong ito, hindi naman siya nag-church, pero ang yaman-yaman niya, no, nakakatulong siya, pero ako naglilingkod kay Lord. Pero bakit yung negosyo ko parang pabagsak, yung negosyo ko parang konti lang natitira, yung negosyo ko parang wala man lang akong naiipon, di ba? So dumarating sa punto na kung saan nakakapagtaka lang na kung sino pa yung wala kay Lord, sila pa yung umaasenso. Sila pa yung may maginhawang buhay. Pero katulad po na sinasabi po natin mga kapatid, kung yaman lamang yung sukatan ng gantimpala ng ating Diyos, marami pong kawawa. Pero ang sinabi po ng ating Diyos, no, sapat na kanyang biyaya sa bawat araw ng buhay po natin. Sa pamamagitan ng yung buhay mo, yung hininga mo na meron ka ngayon, mga kapatid, napakahalaga na yan, napasalamatan na natin ng ating Diyos. Kasi katulad po ng sinabi ko kay Sister Meng nung Friday, 70 years old na siya pero nakakapanahi pa siya. Hindi naman siya ganun kayaman, pero malusog yung katawan niya. Hindi katulad ng iba na may yaman nga, may gantimpala nga, may iba-ibang mga negosyo, pero nakaratay naman. Inaantay na lang, yung mga nag-aantay na lang, yung mga nakapaligid sa kanya, para lamang sa last will and testament. Pero tayo mga kapatid, ay nandun po tayo sa punto na hindi naman natin hinahangad na sobra-sobrang yaman, no? Wala naman masama na tayo yumaman. Wala naman, hindi ko naman po sinasabi na mali yung magpakayaman. Pero ito po yung dahilan minsan ng kalaban o ito yung udyok ng kalaban minsan o madalas, no, para kalimutan po natin ang ating Diyos. Kaya nga mas mainam ng sakto-sakto ka lang pero may Diyos. Alam mo na nasusunod mo yung kalooban mo kaysa sa mayaman ka nga, di ba? Maginhawa nga yung buhay mo, pero nakakalimutan mo naman ang ating Diyos. Pero tayo mga kapatid, may mga challenge ang ating Diyos po sa atin. Kung babalikan po natin yung buhay ng mga Israelita, no? Sa panahon po ni Moses, na kung saan nasa huling punto o nasa edge of their season na po sila, no? Nasa huling pahina na po sila na kung saan malapit na po sila sa promised land. May paalala po ang ating Diyos. No? Hindi sila basta-basta nakapunta o nakalipat kaagad sa promised land. No, may paalala po ang ating Diyos, no? Sa paalala po ni Yahweh kay Moses, pinaalalahanan po yung mga Israelita na kung saan ay huwag kalimutan ang ating Diyos. Di ba? So, mga kapatid, ang tanong ko dito, sino yung gustong yumaman? Amen? Sino dito ang gustong guminhawa ang buhay nila? Lahat po tayo. Sino na naman po yung hindi, yung ayaw yumaman? Wala. Wow and the how. No? So, ano po ba yung ibig sabihin nito? The wow, no? Ito yung sinasabing the wow, no? Wow, promised land. Wow, may ginhawa ang buhay. Yun po yung wow. No? Yung how naman, ito yung paano naman. So, gusto ko po mga kapatid sa umagang ito, makita po natin, maging yung istorya po ng mga Israelites, no, sa buhay po, nung time po sa Old Testament, dumaan po sila sa 40 years of wilderness. Napakatagal bago nila makamit yung wow nila. No, yung wow na kung saan, ito yung promised land. Lahat tayo may mga promised land. Yung mga promised land na yan, minsan hindi mo kaagad nakukuha. Katulad ng mga Israelita, 40 years silang nasa wilderness. 40 years silang na-test. 40 years silang dumaan sa waiting season nila, sa struggling season nila. No, bago sila dumating sa promised land, mga kapatid, dumaan muna sila sa 40 taon. So ikaw, gaano ka na ba katagal nag-aantay sa promised land mo? Sino dito yung may wow? Kapag sinabing wow, ito yung promised land. Sino yung may
ninanais yung promised land nila. Kapag sinabing promised land, ito yung kaginhawaan, wala nang, hindi ka, yung mga nakalaan para sa'yo, yun na ibibigay, yung pagpapala. Lahat po tayo, yun yung gusto po natin magkaroon ng promised land. Pero mga kapatid, katulad ng mga Israelita, hindi nila basta nabigay, hindi kagad nabigay ni Yahweh yung promised land nila. Bagkus dumaan muna sila sa 40 years bago nila makuha yung promised land. Ngayon, kung titingnan po natin, no, ito yung paalala ng ating Diyos na bago sila pumasok sa bagong season ng kanilang buhay, bago sila pumasok sa promised land nila, may paalala si Yahweh. May paalala ang Diyos. Sabi niya, huwag ninyong kalimutan kung saan kayo dinala. Paano kayo inalagaan at ano ang ginawa sa puso ninyo. Hindi lang ito isang background o history. Ito ay instruction, no, papunta dun sa promised land. Sabihin po natin, promised land. Ito po yung lupang pinangako na kung saan mararanasan nila yung kaginhawaan. No? Nag-umpisa sila na naging alipin, pero binigyan sila ng pagkakataon ni Yahweh na dumaan yung 40 years bago sila dumating sa promised land, na sa ganon malasap nila yung tunay na pagpapala. Ganon din sa buhay po natin, mga kapatid. Nasa kapunto ka man na nananalangin ka, nag-aantay ka, 10 years, 20 years, 30 years, mga kapatid, yung mga Israelita nga, 40 years. Pastor, 100 years na akong nag-aantay. Oh, sino na pong 100 years old dito? Ha? 10 years na ako nagpe-pray. 20 years na ako nagpe-pray, mga kapatid. Katulad ng mga Israelita. Hindi naging madali. Maraming mga sumuko. Maraming nagdalawang isip. Maraming nagtaka habang sila'y nag-aantay. Mangyaring sa buhay po natin, sa sitwasyon po natin ngayon, may mga pagkakataon na talagang naiinip ka na, may mga pagkakataon na talagang napapaisip ka, totoo ba yung promised land? Totoo. Kasi bakit? Pinatunayan na ito ni Yahweh. Pinatunayan na ito ng Diyos. Sa pagkakataon ito, iba-iba man yung wilderness po natin. Iba-iba man yung mga pagsubok na kinakaharap po natin. Pero ang nakakatiyak dito, ang natitiyak tayo na may promised land po tayong bagamat lumalakbay po tayo ngayon, naglalakbay tayo ngayon sa wilderness ng buhay po natin, pero papunta po tayo dun sa promised land na yon. Katulad po na lagi po natin sinasabi, hindi lamang ito binanggit sa Old Testament, maging sa New Testament, sinabi po dito na ang bawat pagsubok, ang bawat suliranin ng isang tao, may kalakip po yung pagpapala. Ngayon, sino lang daw pa yung nakakatanggap ng pagpapala? Yung sumusunod lamang. Amen? Ang tanong, nakakasunod ka ba? Mangyaring nag-aantay ka pero hindi ka naman nakakasunod. Mangyaring inaasam mo nga yung promised land pero hindi naman yung kalooban ng Diyos ang nasusunod sa iyo. Mangyaring nag-aantay ka ng promised land pero nakatuon ka na lang sa sarili mong kakayanan. No? Sabi ng ating Diyos, sabi sa atin, no, paalala sa atin, marami tayong gustong makamit sa buhay po natin. Maraming mga pangarap ang gustong makamtan. Pero iba ang nagiging layunin. Madalas, iba ang motibo. Yun ay para lamang may maipagmayabang. Ganun po ba tayo, mga kapatid? Gusto mong guminhawa ang buhay mo, gusto mong yumaman, gusto mong magkaroon ng success, no, ng victory sa buhay mo. Pero ang tanong, ano ba yung motibo mo? At paano po ba natin ito napapagtagumpayan? Maraming gustong pumasok sa new season ng buhay po natin. Bagong pagpapala, bagong blessing, bagong opportunities, bagong level, bagong promotion. Ang daming mga new seasons na gustong pasukin, pero hindi lahat handa. Di ba? Katulad ng sinabi, last Sunday, nandyan na yung pagpapala pero hindi tayo handa. Kaya pala hindi mo pa nakakamit yung pagpapala mo. Kaya pala wala pa yung promised land mo. Kaya pala hindi ka pa nakakatuntong sa promised land mo kasi bakit? Hindi ka pa handa. Mangyaring hindi ka pa handa sa personal, sa emotional. Kamusta naman yung spiritual po natin? Baka pati spiritual po natin, hindi pa ito handa. Mga kapatid,
Ito ang tanong, hindi lang tayo mapapawaw sa pagiging pagpapala ng Diyos. Kailangan meron ding how. Lord, how? Paano? Paano ako maihahanda sa pagpapala mo? Sino dito ang sino gusto dito ang tawag dito makatanggap ng maleta? Baka laman, damit lang daw, papuntang Boracay lang daw, no? Yung iba, maleta, pero limpak-limpak yung pera, no? Yung iba, ganun yung gusto nila, promised land. Kaya nga, nag-iipon sila ng no, ng mga kanya-kanya nilang mga pwedeng gawin, no? Sa ikakasaya lang ng sarili nila. Pero ang tanong kasi, yung how. Yes, oo, nakakawaw yung pera. Pero yung how, ito yung tanong kasi, how? How we please God? Habang tayo inaasam yung wow ng buhay po natin. Hindi lang wow, Lord, may bago, kundi dapat how. How, Lord, paano ako mapupunta sa tama? Paano ako, how, Lord, makakahakbang o makapaglakbay sa promised land? Nakukuha po ba natin, mga kapatid, hindi sapat yung mapapawalk ko lang sa pagpapala ng ating Diyos. Ang tanong dito, how? Paano po natin mahanda yung puso po natin? How? Paano po natin ito masusustain yung buhay po natin habang nasa pagpapala po tayo? Paano yung how? Kapag dumating yung pagkakataon na maubos ito. Mga kapatid, kailangan prepared po tayo. Hindi lamang puro wow, kundi dapat may how. Kapag sinabing how, paano? Sabi niya, bago ka pumasok sa next season ng buhay mo, bago ba dumating ang breakthroughs ng buhay mo, promotion man yan, increase man yan, ano man yung answered prayer mo, mga kapatid, may paalala po sa atin ng ating Diyos. May 3 L po ako na gusto pong tignan po natin. To prove, no, to remind what are those hows po natin. Number 1 is to look back. Sabihin po natin, look back. Kapag sinabing look back, pag sinabing look back, ano yung unang papasok sa isip po natin? Yung nakaraan. Tumingin ka sa nakaraan. Pastor, di ba sabi ng ating Diyos, sabi sa Isaiah, forget the former things, do not dwell on the past. Pero bakit look back? Hello? Di ba? Parang contradict siya, pero hindi. Ang sinasabi dito, yung sinasabi sa forget the former things, ito yung mga pang-aalipin na nangyari po sa mga Israelita. Ito yung mga pain, ito yung mga pang-aalila nila. Ito yung naramdaman nila. Kaya nga pinapakita sa Isaiah na forget the former things. Kalimutan mo na, ibaon mo na sa limot ang nakaraan. Yung mga sakit, yung mga lungkot, yung mga pang-aalipin ng kasalanan, no, ng gawa ng mundo, yung mga pag-uudyok na kalaban, yun yung kailangan po natin kalimutan. Pero sa panahon na papunta ka na sa promised land, mga kapatid, pinapaalala sa mga Israelita to look back. No? Ibig sabihin, tignan mo yung nakaraan mo. Church, ito yung paalala po sa atin. Huwag kang malulungkot. Kasi sabi ng ating Diyos, forget the former things. Kasama yung pagkalungkot mo. Dumarating tayo sa punto, no? Ito, may nakita ako na sa Facebook, crisis. No? Nasa panahon po tayo ng crisis ngayon. Crisis. Pero nakita ko doon, Christ is. Christ is. So dito natin makikita, gusto ko pong i-connect ito, mga kapatid, kung gaano kabuti ang ating Diyos kahit na nasa punto tayo ng krisis. Lahat tayo nasa krisis po tayo. Sino pa bang hindi naniniwala na wala pa tayo sa krisis? Yung nasa gobyerno, sabi nila, normal pa. Sinasabi ng gobyerno ay okay pa, kasya pa. Pero yung nasa ilalim, nasa gitna, nasa middle class, nasa lower class, nasa pinakamababa ng antas ng mga kinalalagyan ng mga tao, ramdam na ramdam nila yung krisis.
Hindi pa nga tayo nakakabangon ng COVID, pero ito pa nga, di ba? Ang daming negosyo ang napasara nung COVID, pero dumating na naman yung krisis sa kurudo. Pataas ng pataas, hindi pa baba. Puro price hike, wala nang rollback. Next week, magkakaroon daw ng rollback. Pero piso, 2 piso, 5 piso. Napakalaking tulong, pero still, we are still in crisis. Nasa crisis pa rin po tayo. Pero ito yung pangako ng ating Diyos. Dumaan man tayo sa wilderness ng buhay po natin, dumaan man sa crisis ng buhay po natin, church, ito yung reminder sa atin to look back. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot sa puntong ito, sa oras na ito, mga kapatid, nakikita, no, kung babasahin po natin yung Deuteronomy 8 verse 2, sabi niya, remember how the Lord your God led you all while in the wilderness. Sabi niya, remember, alalahanin mo, how? Di ba? Wala pa yung wow. Yung wow kasi yung promised land. Pero, naging how muna. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness. This 40 years, imagine niyo 40 years. Tignan po natin sa Tagalog, alalahanin ninyo kung paano kayo ginabayan ng Panginoon na inyong Diyos sa paglalakbay ninyo sa disyerto sa loob ng 40 taon. Sino dito yung may panalangin? Ilang taon yun ang pinapanalangin yan? Tagal na. Hanggang ngayon, mga kapatid, nag-aantay pa rin tayo. Kasi bakit? Piniprepare pa tayo ni Lord papunta dun sa ating promised land. Pastor, at tagal na nga, pero bakit crisis na naman? Church, ang reminder sa atin ng ating Diyos dito, ano man yung wilderness mo, huwag kang mabalisa, huwag kang matakot, huwag kang malulungkot, huwag kang masasaktan. Sa puntong ito, nasa crisis tayo, hindi mo alam kung makaka-move on ka pa, hindi mo alam kung makaka-move forward ka pa, hindi mo alam kung makaka-asenso ka pa. Church, alalahanin po natin, sabi niya, look back. Nung COVID nga, ang daming mga namatay, pero ikaw, buhay ka pa. Nung COVID nga, wala ngang trabaho, wala ngang mga negosyo. Nasaan ka ngayon? Buo yung pamilya mo, kasama mo yung pamilya mo, may nakakain kayo. Hindi ba sapat na pasalamatan ng ating Diyos? Look back. Sabi niya, alalahanin mo. Kung titignan po natin ang buhay po natin, mga kapatid, ang dami mga gustong bumitaw na, ang dami ng gustong umatras na, ang dami ng gustong bumitaw sa kanilang buhay. Napapagod na sila, pero nakakalimutan nila yung mga past na ginawa ng Diyos sa kanila. Yun po yung nakakalungkot. Pastor, ayoko na mag-attend ng church. Kasi, nung nag-attend ako ng church, mas lumaki yung utang ko. Kung kailan ako umattend ng church, doon nawala yung mga kaibigan ko. Mga kapatid, yung po ba yung pagpapala na nasa isip po natin? Ano ba yung paraan ng Diyos para makamtan po natin yung promised land po natin? Lagi po natin tandaan, hindi ka basta napunta dito. Hindi ka basta-basta napunta sa season mo ngayon. Hindi basta-basta na nandyan ka sa punto o sitwasyon ng buhay mo ngayon. Ano man yung season ng buhay mo ngayon, hindi ka lang basta-basta napunta dyan. May struggle kang nalampasan. Nung panahon nga na hindi ka nag-church, pinagtagumpayan ka ng ating Diyos, what more ngayon pa kayo nag-church ka? Kaya lang nami-miss out po natin sometimes, no? Dati di man ako nag-church, pero maayos yung negosyo ko kasi nakakapagtinda ng Sunday. Di ba? Dati, may kita ako kasi nananalo naman ako sa eskwelahan ko, yung eskwelahan na nakapalibot, na may hawak na pamaypay.
Pero bakit ngayon? Nising ko, wala akong pera. Pero nakakalimutan mo na COVID, pwede kang tamaan, pwede kang i-isolate, kung ano yung i-inject sa'yo, tapos mamamatay ka na. Nakalimutan mo na ata na niligtas ka ng Diyos. Nakalimutan mo na ata na nilampas ka ng Diyos. Nakalimutan ka na yata na hindi ka pinabayaan ni Lord. Minsan ganun tayo. Kaya nga ito yung paalala po ni Yahweh sa mga Israelita kasi alam niya yung mga tao ganun po. Kapag nasa ginhawa na lang sila, nakakalimutan nila sa Lord. Baka kasi nandyan ka pa sa wilderness ng buhay mo kasi baka ganun yung motibo mo. Kaya nga hanggang ngayon, di ka pa yumayaman, baka kasi yung yaman na pwedeng makamtan mo, yun yung maging dahilan para makalimutan mo ang ating Diyos. Ngayon nga wala kang ang yaman, nakakalimutan mo si Lord. What more kung mayaman ka pa? Aray ko. Hello? Sabi ko sa'yo, sabi mo sa'yo ang katabi, sabi sa'yo, hindi para sa'yo yung mensahe. Para sa likod ko. Mga kapatid, ito po yung totoong sinasabi na ito yung realidad ng buhay. Minsan kapag nasa blessings na tayo, minsan nasa ginhawa na tayo, nakakalimutan natin yung process. Kailangan nating dumaan sa proseso. Yung mga Israelita, no? Bagamat pinili na sila ng Diyos, pero hindi pa niya basta-basta binigay hindi yung pagmulat ng mga mata, ito na yung promised land. Hindi, dumaan muna sila ng 40 years bago nila makamtan yung promised land. No, mga kapatid, ang sinasabi dito, nung panahon na estudyante ka, nung panahon na talagang nagpupuyat ka pa, nung panahon na talagang nagsusumikap ka para makagraduate ka, pero nung nakagraduate ka na, nakahanap ka ng trabaho, konting puyat lang, konting sermon lang ng boss mo, ang dali mo nang ma-offend. Pero nung yung teacher mo dati, nung estudyante ka pa lang, kaya mong tiisin. Kasi bakit? Pastor, pinagpapaguran ko na po yung sahod ko. Eh, hindi mo lang, ganun din ba yun sa, yung grades mo? Hindi mo ba pinagpaguran yan? Nakaka-move forward tayo ng panahon ng estudyante pa tayo, pero ngayon may trabaho na tayo. Yung trabaho pinagpipray mo, ngayon, nagiging burden na siya sa'yo. Nakakalimutan mo kung paano ka pinagtagumpayan ng Diyos. Pwede ka naman bumagsak. Pwede ka naman mawalan ng ng pang-tuition. Pero hindi nilooban ng Diyos yan. Hindi natin nakita yon. Pwede kang mawalan ng kung ano-ano man, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay, pero nasaan ka ngayon? Hindi pinangyari ng Diyos yan dahil inihahanda ka niya. Ganon tayo minsan sa ating Diyos. Nakakalimutan natin yung panahon na umiiyak tayo. Dati iniiyak-iyak mo yung mga panalangin mo. Nung inanswer na ni Lord yung prayer mo, nakalimutan mo na si Lord. Si Lord na yung umiiyak na yun sa'yo. Anak, nasan ka na? Pero nung panahon na ikaw yung Lord, nasan ka na? Nung nagtagumpay na, nakalimutan na si Lord. Umangat lang ng kaunti, ayaw nang mag-look back. Napahirapan lang ng konti, ang bilis ng sumuko. Church, ito yung paalala sa atin ng ating Diyos. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness. Wilderness these 40 years. Mga kapatid, kung wala ka pa sa 40 years ng buhay mo, big sabihin, nasa wilderness ka pa. Pero it doesn't mean, yung mga Israelita, hindi pinabayaan ng Diyos. Bagamat may mga pagkakataon na nagkanya-kanya sila. Pero, yung mga natira, mga kapatid, nanatili silang tapat sa ating Diyos. Manatili ka rin tapat habang nasa panahon ka ng wilderness ng buhay mo. Sabihin mo sa katabi, manatili kang tapat sa Diyos. Ito po yung sinasabi. Next slide. Look back, not to stay there. No? Tumingin ka sa likuran mo. Hindi para manatili doon, hindi para mabuhay doon.
Do not live, no, from the past. Huwag ka na mabuhay sa nakaraan mo. Just look back. But remember the God's faithfulness. Alalahanin mo yung kabutihan, yung katapatan ng Diyos. Ano man yung estado ng buhay mo, nasa sarap ka man, nasa ginhawa ka man, nasa hirap ka man, nasa magaang sitwasyon ka man ng buhay mo, ano man yung sitwasyon ng buhay mo, look back. Nananagumpay ka, praise God. Pero look back. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Hindi sa iyong kakayanan yan, kundi sa grasya ng ating Diyos. Kaya nga ngayon pangalawa, look within. Kung yung look back, tignan mo yung nakaraan mo, alalahan mo yung nakaraan mo, look within. Ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Kamusta ka ngayon? Yung tanong. Sabi niya sa Deuteronomy 8 verse 2, sa pangalawang, sabi niya dito, di ba, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you. Hindi lamang sila dumaan ng 40 years para lamang tambay lang, para lamang tawag doon, trip-trip lang, travel lang. Hindi. Dumaan sila ng 40 years ng wilderness ng buhay nila to humble and to test them in order to know what was in your heart. So sa Tagalog, sabi niya dito, para subukin kung ano ang laman ng puso mo. Sabi niya sa Tagalog, tignan po natin, no, sa Deuteronomy 8 verse 2, no, sabi niya, ginawa niya ito upang turuan kayong magpakumbaba. Nandun na yung promised land, nandun na yung wow po natin. Pero piniprepare tayo ni Lord how to be humble. No? Paano po tayo tinuturuan tayo ng ating Diyos kung paano natin i-handle yung mga treasures, yung mga yaman na pwedeng makamit po natin, no, sa new season ng buhay po natin. Ginawa niya itong upang turuan kayong magpakumbaba at sinubok niya kayo upang malaman kung ano talaga ang nilalaman ng inyong puso. Hello? Ito yung sinasabi po natin. Kaya nga nasa waiting season pa tayo ngayon, nasa struggling season pa tayo ngayon, nasa wilderness season pa tayo ngayon. It is because we are being tested. Nasusubok po tayo ngayon. Ano po ba yung laman ng puso po natin? Baka kasi gusto mong magpakayaman, gusto mong magkaroon ng kotse, gusto mong magkaroon ng magandang bahay, ng magandang trabaho, para lang makapag-travel, para lamang maipakita sa mga kaibigan mo na successful ka, para lamang makipagmayabang, para lamang ba may maipakita sa social media? Ganun ba? Yun po yung testing na ginagawa ng Diyos po sa atin. Tinuturuan po tayong maging mababa. Tinuturuan po tayo kung paano magpakababa. Tinuturuan po tayo kung paano po natin may handle yung mga wow season po natin. Before the wow, there's a how. How should be humble. No? Paano po ba tayo magiging mababa, maging mapagpakumbaba? Sinabi niya dito, hindi lamang pala yung promised land, hindi lang pala wow season, kundi heart check. Lagi po natin sinasabi dito, heart check. Ano ba yung laman ng puso mo? Ano po ba yung motibo mo? Ano po ba yung intention mo? Ano ba yung motibo mo kung bakit may imeto ang bagay ngayon? J-Lo, ano ba yung ano mo? Gulat si J-Lo. Ano ba yung motibo mo kung bakit ka nagsusumikap mag-aral? Ano daw? Para maging successful sa buhay niya. Liban doon, kapag sinabing successful, syempre magkaroon ng trabaho. Diba? Magkaroon ng magandang buhay. Kaya lang, ang laman ng puso po natin, minsan nakakalimutan po natin, gusto kong magpakatapos ng pag-aaral para makapagtrabaho na sa ganon, may papakita ko dun sa taong yon na parang
Iba yung motibo, iba yung intention kung bakit tayo nagpapagod sa mga bagay-bagay para tayo managumpay. Nakakalimutan po natin mga kapatid yung tunay na halaga ng tagumpay. Makikita po natin yung season ng buhay po natin kapag nasa promised land na tayo, yung nasusunod yung kalooban ng ating Diyos. Nasa waiting season ka man, nasa promised land season ka man, mga kapatid, it is very important, napakahalaga na masunod palagi ang kalooban ng ating Diyos. Ano ba ang laman ng puso mo habang nasa proseso ka? Yung pananampalataya mo ba? O yung puro reklamo na lang? Lord, bakit ganito? O kaya naman, Lord, we thank you, we praise you. Kahit ano man nangyayari sa buhay ko, pinupuri kita. Nagtitiwala ka ba? O nagdadalawang isip o nababalisa ka habang nasa struggling season ka? Church, sabi ng ating Diyos, sabi sa awit 34 verse 1 to 3, I will bless the Lord at all times. Pupurihin ko, sasambahin ko, pagpapalain ko ang Diyos sa bawat pagkakataon ng buhay ko. I will bless the Lord at all times. Pupurihin ko ang Panginoon sa lahat ng oras. Nasa wow o how season man tayo, mga kapatid, it is very important to give God's praise. Kaya sabi kanina sa kanta, di ba? Ale, ale, hallelujah. Di ba? I came to praise. That's why I woke up today. Ganun po ba yung puso po natin? Nagising po tayo para lamang bang magpakapagod o nagising ka para masamba ang ating Diyos? Pumarito ka ba para sinabi, ay attendance, para hindi ako kamustahin ni pastor? Ganun po ba yung motibo po natin? Kailangan mga kapatid, sa bawat ginagawa po natin, sabi niya, that's why I came to praise, that's why I woke up today. Sa bawat paggising sa umaga po natin, mga kapatid, dapat palagi po natin napaparangalan ng ating Diyos. Yung motibo po natin, anuman yung gagawin po natin, nasa trabaho ka man, nasa negosyo ka man, nasa pag-aaral ka man, anuman yung areas ng buhay mo, mga kapatid, praise the Lord at all times. I will bless the Lord at all times sa anumang oras. Mga kapatid, kung titingnan po natin, sa panahon ba na nawalan ka ng negosyo, dito mo masusubok kung pupurin mo ang Diyos. Magtatanong ka ba? O pupurin mo sa Lord? Lord, Pastor, paano naman yun? Thank you, Lord, nawalan ako ng trabaho. Ganun po ba? Hindi. Magpasalamat ka, Lord. Salamat po kasi may tinuturo kayo sa akin. Salamat po kasi kung ito man yung kalooban nyo na bitawan ko itong trabaho na ito, nawa masunod ang inyong kalooban. Ganun dapat yung puso po natin. Imbes na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit inalisan mo ako ng trabaho? Bakit pabagsak yung negosyo ko? Bakit wala akong kinikita? Bakit hanggang ngayon hindi ako makaangat-angat? Ang dami ng mga kaibigan ko, mga kaklase ko, mga kabatchmates ko, mga schoolmates ko, kung ano man, mate na yan. Umasenso na, pero ikaw nasa punto ka pa din, na nasa struggling season ka pa din. Pero ito yung paalala ng ating Diyos, mga kapatid, bless the Lord at all times. Purihin ng Diyos sa anuman ng oras ng buhay mo, nananagumpay ka man, nasa ginhawa ka man, nasa struggling season ka man, nasa point ka, nasa process ka man, mga kapatid, bless the Lord at all times. Purihin mo ang Diyos sa anumang oras ng buhay mo. At ito po yung paalala po sa akin natin ng ating Diyos sa next slide. Before God
it tests your attitude. It tests your character. It checks your heart. Sinasabi niya dito, bago baguhin ng Diyos yung sitwasyon mo, tinatama muna ng Diyos yung puso natin. Kaya nga yung pangatlo, look ahead. Diba? Look back. Look within. Look ahead. Para saan ba itong ginagawa mo? Sabi sa Deuteronomy 8, verse 7 to 9, for the Lord your God is bringing you into a good land. Eto na, papunta na sa promised land. Papunta na sila sa wow season nila. Pero bago sila napunta sa wow season nila, dumaan muna sila sa how. Church, ganun po yung reminder ng ating Diyos po sa atin. Ano man yung how season po natin, may kalakip na wow season po yan. Sabi niya, sapagkat dadalhin kayo ng Panginoon sa inyong Diyos sa magandang lupain na may mga sapa at mga bukal na umaagos sa mga lambak at mga kaburalan. Next verse, sabi niya, next verse, doon sa verse 2:9. Ito po mga kapatid, ito yung verse, no? Ito yung mga verses na nasa wow season po na sila. Ang lupain ito ay may mga trigo, cebada, ubas, igos, pomegranate, no? So sa English, no? Olibo, no? Yung olive oil at pulot. Ito yung pwedeng kainin, ito yung blessing nila. Nasa wow season na sila. Nasa matabang lupa na po sila. Hindi kayo mawawalan ng pagkain sa lupain ito at hindi kayo kukulangin anuman. At ito yung reminder ng ating Diyos sa atin, kailanman yung mesa ninyo hindi kukulangin sa pagkain. Hallelujah! Praise the Lord. Sige, palakpakan po natin si Lord. Mga kapatid, anuman yung crisis na kinakaharap po natin ngayon, anuman yung mga wilderness ng buhay po natin ngayon, just look back. Paano ka ba pinagpala ng Diyos nung panahong COVID? Nung panahon na sinusubok ka ng kalaban? Nung panahon na walang-wala ka pa? Nagtagumpay ka, hindi man malaki, pakonti-konti. Ang mahalaga, may progress. May progress habang may process. Nakukuha po ba natin? Hindi yung nananatili ka, ganito na lang siguro yung buhay ko, makanini na akong rugo. Kinakaawa mo yung sarili mo, imbes na magtrabaho ka, may kakayanan ka naman. May lakas ka pa naman. May hininga ka pa naman. Look within and look ahead. Umasa ka sa Diyos. Katulad ng nangyari sa mga Israelita, umasa sila kay Lord, pero remind sila to look ahead. Ano yung sabi niya? Hindi kayo mawawala ng pagkain sa lupain ito at hindi kayo kukulangin ng anuman. Makakakuha kayo ng bakal sa mga bato nito. Ibig sabihin, may mga resources sila na pwede pagkuhanan para meron trabaho. Kaya nga, ito yung paalala sa ating mga kapatid. Huwag po natin kaawaan yung sitwasyon po natin ngayon. Huwag po natin tignan yung crisis ng buhay po natin ngayon na ito na po yung end season po natin. Church, iyon po yung how po natin dahil papunta na po tayo sa wow season po natin. At yung wow season na yan, sinasabi dito, may mapapagkuhanan ka, hindi ka kukulangin. Hindi ka mawawalan dahil nakaprepare na ito, pero inihahanda ka pa lang ng ating Diyos. Makakahukay kayo ng tanso sa mga kabundukan. Next verse, medyo mahaba po yan, pero mga kapatid, sabi niya, kapag nakakain na kayo at nangabusog, purihin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos dahil sa magandang lupain na binibigay niya sa inyo. Church, ito po yung paalala po sa atin ng ating Diyos. Dumating man tayo sa wow season ng buhay po natin, huwag mong kalimutan ang Diyos. Huwag mong kalimutan yung pinanggalingan ng lahat ng yaman mo. Huwag mong kalimutan yung pinanggalingan kung bakit ka may trabaho ngayon. Huwag mong kalimutan kung bakit meron ka mga matataas na grades ngayon. Huwag mong kalimutan yung Diyos nagpala sa'yo kahit na nasa maganda o nasa ginhawang season ka ng buhay mo ngayon. Ano man yung tagumpay mo, mga kapatid, hindi dahil sa sarili mong karunungan.
Yung karunungan mo, hindi sa iyo yan. Galing sa atin, Diyos. So, anong kaya po natin maipagmayabang? Wala. Ang kailangan po natin, tama yung puso po natin. Bless the Lord at all times. Hindi ka lamang basta nilabas ni Lord sa wilderness. Dinadala ka niya sa mabuting pastulan. Dinadala ka niya sa mabuting lupain. Yung mabuting lupain na yun, hindi ka kukulangin, may negosyo, yung pwedeng gawin, pwede kang pagpalain ng ating Diyos, mga kapatid. 2 Corinthians 5 verse 17, the old has gone and the new has come. Look ahead. Because the old has gone, the new has gone. Mga kapatid, paalala sa atin ng Diyos. May next slide pa? May next slide pa, Chassie? Look ahead. There's a blessed hope, a bright future, and a prepared victory for you. Church, ito po yung reminder sa atin ng ating Diyos. Look ahead. Tumingin ka sa hinaharap. Tumingin ka sa mga nasa paligid mo ngayon. Hindi para makipag-compete ka, kundi purihin ng Diyos. Lord, salamat. Nakapagpasalamat po ba tayo? Nakapagpasalamat po ba tayo na kahit na may problema tayo, Lord, thank you po. Ikaw yung pong panalangin ng asawa, Lord, hindi po ito yung panalangin po namin kasi akala namin yung buhay pag-aasawa, yung buhay pagbubuo ng pamilya, yung gigising ka, may masarap kang breakfast in bed, na-imagine namin na ikaw yung nakakatulong kapag may lumapit sa'yo. Yung may negosyo ka, tapos magkakaroon ng second branch, third branch. Yun po yung pinagpipray po namin, pero hindi po yun nangyayari. Ewan ko ba, bakit ako naiiyak? Kasi, siguro, ito yung meron kami ng asawa ko. Isa yung puso po namin. Purihin ng Diyos sa lahat ng pagkakataon ng buhay po namin. Ano man ang hirap ng buhay po natin, mga kapatid? Nasa panahon man ng krisis, hanggang ngayon, hindi ka maka-ahon-ahon, hindi ka maka-asenso sa buhay mo. Yung pinapanalangin mo hanggang ngayon, 20 years, 30 years, wala pa din. Dumadagdag pa nga eh. Pero, ito yung nakita ko. Yung taong mapagpasalamat, although milalabas yun. Ang taong mapagpasalamat araw-araw, sa Tagalog, nakakaraos. Kala ko nilalabas ni Lord. Pinapatawa ko lang kasi naiyak na ako eh. May iyak na ang sermo eh. No? Church, look ahead. Think about the promises of God. Tingnan mo yung nasa paligid mo. Tingnan mo yung nasa harapan mo. Alalahanin mo yung pangako ng Diyos sa'yo. Sabi ng Diyos, sabi ni Lord, di ka pababayaan, di ka iiwan, pasasaganain kita. Napakasarap. Humawak dun sa pangako ni Lord. There's a blessed hope. There's a bright future. There's a plan. May plano ang Diyos. Hindi yung plano mo, mangyari yung plano mo, siyang magiging ikakabagsak mo. Church, mag-antay ka sa plano ni Lord. Huwag kang magmadali. Huwag kang mainip. Huwag kang mapagod. There's a plan. May plano ang Diyos. Hindi ka lang niya basta-basta dinaan sa wilderness o hindi ka lang niya basta-basta dinaan dyan sa house season mo, church. God wants you to go through. Gusto ng ating Diyos na iraos ka niya. Gusto ng ating Diyos na pagtagumpayan ka niya. To walk into, no, habang lumalakad po tayo, may tagumpay po yung buhay po natin. There's a victory that already prepared for one, for you, for me. Lahat po tayo, mga kapatid. Ito yung reminder po sa atin. Hindi sayang yung pagpapagal po natin. Hindi sayang yung pag-aantay po natin.
Stop living in your past. Look back, but stop living in your past. Stop doubting your present. Look within. Ano man yung sitwasyon mo ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, pasalamatan mo ang Diyos. Start believing. Matuto kang magtiwala sa ating Diyos. God is faithful. Maging tapat ka rin sa Kanya. Bago ka pumasok sa bagong season, ito yung paalala po ng ating Diyos, look back and remember God's faithfulness. Look within, check your heart. Look ahead, believe in His promises. Sabi sa Psalms 100 verse 4, sa awit 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving. Pumasok ka sa Kanyang templo nang may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya. Church, matuto po tayo magpasalamat. Nasa crisis man tayo, nasa struggling season man tayo, pasalamatan mo ang ating Diyos. Pwede po ba natin bigkasin ito? Sabihin po natin ito sa ating sarili, hindi ako matatakot sa next season ko. Hindi ko kakalimutan ang ginawa ni Lord. Aayusin ko ang puso ko. At maniniwala ako sa future na inihanda ng Diyos. Nasa wilderness ka pa, Church, ito yung transition natin papunta sa promised land. Ito yung tanong ng Diyos, ito yung sinasabi ng Diyos. Your how will lead you to your wow. 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 Sino excited sa wow season po natin? Excited po ba tayo sa promised land po natin? Parang hindi. Kaya siguro wala pa yung promised land mo kasi hindi ka pa excited. Sino pa yung excited sa promised land po natin? Amen. Mga kapatid, look back, look within, look ahead. May pagpapala sa pag-aantay, pero ito po yung paalala po ng ating Diyos. Sa verse 11, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos, sundin ninyo ang kanyang mga utos at kanyang tuntunin. Kung kayo'y namumuhay ng sagana, nakatira na sa magandang buhay, at marami na kayong alagang hayop, at marami ng naipong pilak at ginto, huwag kayong magmalaki, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpala sa inyo mula sa pagkaalipin. Siya ang pumatnubay sa inyo, sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas sa talakdan. Sabi niya, mga kapatid, sa verse 17, kaya huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng inyong sariling lakas at kakayanan, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Mga kapatid, huwag kang tatalikod sa ating Diyos. Huwag kang makakalimot sa ating Diyos. Ano man yung tagumpay mo ngayon, church, pasalamatan mo ang ating Diyos. Manalangin po tayo. Salamat, Ama, sa oras pong ito. Ano man yung mga house season po namin. Nasa struggling season man kami. Lord, panalangin po namin, O God, na habang sinusubok niyo po ang aming pananampalataya, habang sinecheck niyo po yung puso po namin, Lord, help us, Panginoon, to overcome these struggles, Panginoon. Lord, to win, O God, to overcome this kind of situation, this kind of crisis, O God. Ano man yung crisis na kinakaharap po namin, Panginoon, Lord, dumating man sa panahon na kulangin ang aming mesa, panalangin po namin, Panginoon, sa new season ng buhay po namin, kailanman yung mesa po namin hindi mawawalan ng pagkain, Panginoon. Yung
ref po namin kailanman, O God. Lord, hindi mauubusan, Panginoon. Yung mga bulsa po namin, yung mga wallets po namin, yung mga ATMs po namin, anuman yung mga pinagkukuhanan po namin, dalangin po namin, Ama, O God. Lord, it will lead us, Lord, Panginoon. Lord, sa tamang motibo, sa tamang intensyon, Panginoon. Ikaw ang magbibigay ng tunay na ginhawa. Ikaw ang tunay na magbibigay ng pagpapala sa amin. Na sa ganun, habang piniprepare niyo po kami, Panginoon, sa wow season po namin, dalangin po namin, Ama, O God, tulungan niyo po kami, Panginoon. Turuan niyo po kami, Panginoon, na maging mapagpakumbaba, maitama, Panginoon, kung paano po namin ma-handle, O God, yung mga paparating na promised land sa buhay po namin. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon, ang bawat kapatid ko, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon. Ano man yung panalangin po namin, ano man yung mga season po namin, O God, we pray, O God, ikaw ang siyang magbibigay ng victory sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. God bless.